Hey shippers! Ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the hosts and guests are their own. Statements may be subjective, kaya have an open mind and heart sa pakikinig and in life. Anything shared within the episode are limited to information acquired at the time of recording at maaaring magbago ito by the time of listening. People change, okay? We learn, minsan hindi tayo maingay. Kasi wala siya today. Check out Hello! Ay, with passion because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na and let's sail together in the open seas. okay, hindi ako yung maingay. Good to know. Mm-mm. Okay, game in this very quiet episode. At sa Correct. mga ulo ng mga Bakla. na mga nagbabagang baklitang very, very quiet. Mm. 23.5 episodes 9 and 10. Ang walang jowa na si Alpha nag-moment. Nag-moment! Young Royal Season 3. Kailangan ko ng energy. Wala kasi siya ngayon eh. Young Royal Season 3, Episode 4. Let's make baka. Don't be takot. Don't be takot! We are episodes 5 and 6. Panfuin kisses ginawang bookends. Bookends! 1D Good Day episodes 1 and 2. ONS noon. FWB ngayon. FWB? ONS? Iyan at marami pang iba dito sa ating Huwing Weekly ng April 28 to May 12, 2024. Kami ang inyong mga lingkod, ang mga baklita nagbabaga. Nagbabaga! Ako si Shepard Rai. Shepard Rai! Pinanindigan mo. At ako si Shipper VP and welcome to The Shippers! The Shippers! The Shippers! Ang hirap na wala si Kevin. Ano ba yan? Kevin! Si Kevin. Wala. Anyway. Oo. Ang hirap nga nawala si Super Kevin. Ang hirap ng energy. Ang hirap i-replicate. Replicate ng energy niya. Diba? Kaya, welcome to the show where we pour the ship of love in all forms, sailing to the latest and greatest waves of the VLC. So let's get shipping. Shipping? Shipping! Alam mo, kaya ko i-comment to. I-comment mo ha hanggang dulo ng episode. Sige. Kasi alam kong episode. Sa ating tatlo si Kevin yung makakapag-commit niyan eh. So ikaw yung next in line. Commit? Next in line. Ang hirap. Diba? Kaya kailangan kalmado ako eh. Pagpasensyahan nyo na, yung dalawang nonchalant yun natira. Nawala yung OA. Yeah. Okay! Sorry na lang sa mga natin listeners na naka-full volume. Oo, pasensya. Feeling ko sanay na sila na kapag si Kevin yung nag-disclaimer, mababa yung volume muna. Bago tayo dumating. Tama naman. Go. Ayan, butet natuto na kayo kasi kami din. Charot. Ayan, so simulan na natin with 23.5 episodes 9 and 10 na yun nga, si Alphang walang jowa, nag-moment. Tantawa ako dyan sa episode na yan. Nag-moment! Sobrang tuwan-tawa ako kasi parang, ang sweet niya na, sa episode 9 to ang sweet niya na saka ni Ongsa. Tapos ayun, sweet din ni hindi pa dito nag-aaway sina Aileen sa sina Luna. Ayun, sweet naman nila. Tapos sabay si Alpha parang, teka nga. Makapag-create ka ng conflict. Oo nga. Okay ka ng drama. Oo. Actually, yun lang yung reklamo ko sa episode na yun. Na parang, yun lang yung episode na yun. It's about yun nga yun lang yung laman din. For me lang medyo hindi ko masyado naramdaman yung frustration na yan from Alpha before. Oo, parang saan nanggaling. Apart Na, from feeling natin mukhang gusto mag-moment. Oo, apart sa gusto niya ng conflict ganyan. Pero gets naman though na parang struggle ng mga panganay yun, and especially kung panganay na babae ka, parang na-duplicate ng society somehow yung pressure na yun. Hindi ako makarelate. Nakaka-relate ako sa girl. As a bunso. Charot. Bunso ka di ba? Oo. Bunso na nga, bakla pa.
So ako as a panganay, medyo na-gets ko naman yun. Pero, yun nga, we just never felt it from Alpha herself. During the course of the 8 previous episodes. Oo. Diba? Pero give ko na, sige. Kasi nga wala na siya ibang moment. Oo. This is your moment, girl. Have it. Parang have it. This episode is for you. Charot. Oo. Alam mo, bubog ko lang actually. I mean, okay lang yung sa akin na kailangan mo mag-moment, go fine. Ang medyo bubog ko dito, yung yung fried rice. Mm. Kasi may Yung ketchup. American fried rice. Oo, American fries na may ketchup. Oh. Hindi ka ba naglalagay ng ketchup sa fried rice? I mean, may lutong ganon. I feel like. Oo, hindi niluluto dito sa bahay yun. Ang niluluto dito, mga tirang pagkain isasama sa fried rice. Kahit may mga buto yun ng pork. Basta yung tirang ulam. Fried rice Basta tirang ulam. Oo. Kaya, Oo. oo. Yun. So, bihira yung ketchup. Well, never pa talaga yung ketchup sa akin. Na-try ko naman. Ketchup. Na-try ko naman na siya sa fried rice. So, parang gets. I know the feels. Oo. Oo. Basta Pero yun. Parang American fried rice. Ketchup. Because ketchup. Oo. Pero yun, gets naman. Like, gets na nanggaling yung struggle kahit papano. But it all happened in that episode. Parang the only thing na na-feel ko yun from Alpha was kapag nagkakaroon siya ng school president moments. Which Pero, medyo nabawasan this towards, no? lately. Yun. Oo. But yun, at least binigyan siya ng isang episode. Sa buong episode. Kasi episode 10, ano uli siya? Background ka ulit Background ulit siya. Kasi mag-America si San. Oo. Pero even then, hindi rin nakinasan yung well, medyo half. Half kay San, half kay half kina Ongsa, half kay kay Eileen. Yung actually nagustuhan ko yung sa episode, yung the way na tinulungan nila si Eileen. And it's giving the show talaga is giving heartstopper for me. Medyo may ganun ngang siya. May ganung tone and voice. Tone and voice. Oo, no, medyo no, kasi medyo light but like hindi rin naman takot maging serious. Mag-seryoso. Serious? Kasi parang feeling ko nga gusto rin nila kahit papaano i-bring to light yung bakit ganun si Eileen. Sana nga sinabi nasa spectrum siya Although I don't think. Hindi ko alam. It's possible. It's also possible na it's social anxiety or, well, hindi tayo expert doon. Pero it could be many different things. Diba? Which the show could have helped us with kung naging sila doon. Pero mas clear. Iba ang nilabas, ang ginawa parang trauma from bullying. Kaya siya naging aloof. Parang naging trauma response siya. Oo. It could be that also. Pero yeah, it just, parang feeling ko kasi nga, leading to episode 10, kung kailan nila diniscuss yun, there were parang signs na towards that conversation. Tapos parang nakulangan lang ako dun sa discussion na niya sa episode. Ako sana hindi siya set up na parang intervention. Yun din. Or, well, kasi medyo nag-gets ko yung intervention thing kasi high school. Guys, suspect naman. Oo, di ba? Parang, guys, bull session tayo, walang filter. Oo, di ba? Hindi bull session. Bull session! Anong tawag doon? Open forum. Open forum. Open forum! Maka-bull session naman. Yung mga high school, hindi nila alam kung ano yun. Open forum, ayan. Oo. So yun naman. Tapos ang isa ko pang nagustuhan sa episode 10, yung pagbuo sa mga teachers as a ship. Cute yun. Na-push na nila na yun na nga, umami na nga si Teacher Nida kay Teacher Bambam.
Siya yung gusto niya. Ang cute nun habang nung nakikipag-konsulta dun sa cards. Anong gagawin mo dun sa taong gusto mo? Paano kung tatanga-tanga yung taong yun? Paano ka makakasigurado na Na makakarating sa kanya kung ano yung dapat mong sabihin, mga ganun. Ang cute. it's giving astrologers. Charot. Yun na nga. So, what is your on the matter bilang gawain mo yun? Hindi ko naman masyadong, hindi ko naman i-criticize kasi very surface level. Okay, so puro mali. Hindi siya mali. Somehow, but it's very surface level na tipong pinapaintindi din kasi sa viewer yung meaning ng baraha at nung basa. Oo. Parang ganon. Para magamit siya sa kwento, at least tama naman yung context kahit pa paano. Or sana nag-invento na lang sila ng cards tulad dun sa yung The Boy Foretold. Di ba hindi naman din accurate yung dun? Yung readings. Oo. Yung reading. Or yung cards din ata mismo eh. Hindi rin ata. I don't remember na. Pa actual. Parang actual ba? Oo. It's been a while. Been a while. Pero yeah, yun. Yung, hindi ko naman na siya masyadong, ninitpick. Kasi, wala lang, parang, it's the beginner's guide to, ganun. Kasi ang daming context pag talagang binigyan mo ng meaning yung baraha. Oo, saka side couple lang naman sila. So, sorry. Oo, so, di ba? Huwag masyadong maritime. Pero yun, ako last concern ko lang dito sa pace ng 23.5 so far with 9 and 10. Na bumabagal na yung kwento kasi inintroduce na nila. Magpe-penultimate na eh. Yun yung conflict. Na nila yung conflict. Na 2 layers. Mm-hmm. Yung isa yung yung pag-out kay forcibly pag-out kay kay Ongsa and then yung pag-exchange student ni ate girl sa sa US. Paano mga batang isang taon lang, girls. Parang saglit lang. Pero 'di ba for somebody so young, it's a big thing. First girlfriend mo. Ewan ko. Kasi nung first girlfriend ko, charot. Girlfriend! Year first. Nagka-girlfriend po si Shipper. Girlfriend? Wala akong girlfriend. Meron akong girlfriends. Ewan ko. But siguro dahil lang din sa kultura natin, mas devastating. Mas devastating for me yung yung mag-OFW, magma-migrate. Which is something something more permanent kasi. And something mas relatable siguro sa ating mga Pinoy kasi parang ipa-pursue mo pa nga ba yung isang yung relasyon sa isang tao na hindi na rin babalik ng Pilipinas. Basta, 'di ba? But it depends. It depends on different factors. It depends. Oo, yun naman. Kasi 'di ba, paano kung pupursue mo kasi malay mo pupunta ka din naman doon pala someday. Nasa plans mo rin siya. Mga ganung bagay. Or, diba? Or kung nasa point ka na in your life na kaya nyo mag-back and forth to each other every now and then. Like LDR could work that way. Oo. So, anong kaso nung sa'yo, VP? Ay, si Tay kasi busy. Ulol. Ang bilis ko doon, aminin mo. Pero diba, parang may mga iba-ibang factors na ganun. So, I think more mature relationships would have bigger considerations, but also, it's easier to manage than somebody so young na looking at a 1-year long distance thing. Tama naman. May dinagdag ako sa listahan natin. Pag-uusapan natin later. Ano pa ba nangyari? Actually, yun na nga. Sinet up na nga yung Chon flick. And I guess, doon na magsi-speed up slide yung events. I think, naisip ko nga, baka sila eh. Baka mag-time skip na naman sila. Alam mo naman. the GMMTV school Formula of timescaping. Oo. Mm-hmm. At least alam na natin ang ita-timeskip nila ay 1 taon lang. Well, yes. Oo. Well, pwede naman pag
nilabas sa Cargen 1 year after. 1 year after, oo. Yun, but anyway, abangan na lang natin kasi magpe-penultimate na nga sa Friday. Ang bilis, Malapit. no? Ang Ang bilis. bilis, ang bilis meaning ilang beses lang natin pinag-usapan dito kasi ilang beses lang din tayo nag-record. Nag-episode. So, ang So, bilis nga. pasensya na. Pero at least, ayan, hindi na wave monthly. Wave bi-monthly na siya so Bi-monthly, far. Mm. Anyway, yung next naman natin is, sa'yo lang to kasi wala shipper Kevin. Young Royal Season 3 Episode 4 na Let's Make Baka Don't Be Takot. Don't be Yeah. takot. Don't be takot. Cause like they made Welga. Kasi like Okay. yung mga parang may demands yung mga graduating na batch dun sa school na parang ewan ko either may some party ata or magkaroon sila ng graduation ceremony. Yun ata yun yung pinaglalaban nila. Tapos parang after yung isa sa mga yayamaning students after asarin si Simon for being socialist communist. Mhm. Biglang nakaisip siya ng magandang ideya. Parang, what if magwelga tayo? Mga ganun. Hindi enough yung petition lamang na letter ganyan. So parang hunger strike tayo. Ala, nag-hunger strike yung mga mayayaman. Oh, wow. Wow, look at them touching grass. Oh, hindi pa nga kasi basta sobrang natatawa lang ako dun sa episode. But also napaka-mean nila dun kay Simon as a character. Siyempre nung umpisa, si Simon hindi siya payag, hindi siya nakisama kasi nga bastos na ito eh. Parang gano'n, parang matapos mong dura-duraan yung yung beliefs ko, ganyan. Sabay kagayahin mo lang din pala. But at least naka-experience sila kung anong ibig sabihin to make welga. To make welga, To make na may baka paglaban. with no to make takot. laban. Oo. So nagtagal sila ng 1 day. Yun lang. Good for them. 1 night lang pala, sorry. 1 night. Nagtagal sila 1 night sa sala sa dorm ng school. Lahat naman sila nagdo-dorm. So andun lang din. Parang, oo. Actually, ang bobobo pa nga nila kasi parang, ay, nagugutom tayo. Tapos anong gagawin natin? Kasi sinara yung mga concessionaires. Ang iisip ko, cafeteria pala. Cafeteria, sinarado yung cafeteria ng mga houses. Tapos, wala man na nakaisip sa kanila. Wala magpapagrab sa inyo. Ang dadami. may grab na doon. Kahit na, pero ang yayaman ninyo, wala sa inyong makaisip ng Food magpa-deliver delivery. ng pagkain. Oo. Given na may experience kayo with smuggling drugs. Sabay pagkain, hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Oh, So babaw. It's so babaw, yeah. Tapos they have pa nga this parang during the welga, they had this bag of chips and everybody was hungry na nga, di ba? Tapos nag-auction sila pinag-auction na yung bag of chips kasi nga gutom na. So syempre yung steaks ang tataas kasi nga ang yayaman nila. Basta ang comedy. That defeats the purpose. But yun na nga, parang gagastos ka ng libo-libo sa isang bag of chips. Magpa-deliver ka na nga lang. Ng pagkain, May mga exactly. phones naman. May mga phones na ata sila. Hindi, baka wala ata silang phones nun. What was this? The 1980s? Hindi. Present time. So, Hindi ko lang sure kung tawag dito, kung naka-confiscate yung phones nila at the time. or like bawal sa school. Hindi, doon lang kasi nga since strict yung principal, parang yun yung isa sa mga bagong rules. May curfew yung nila, usage ng phone. Well, anyway, yun na. Ewan ko kung ano mangyayari sa penultimate. So, nga pala 6 episodes lang to. Oo. Dapat siya matapos. So excited. Abang-abang na lang. I'm excited to know also what's the outcome of this welga. For it to end. No, tapos sa yung welga, pinagbigyan na sila. Like, parang meron na yung tapos, tinanggal na yung curfew dun sa dun sa phones, na naman na-meet yung demands.
nung Good for students. them. Good Oo, for them. bumigay si principal na strike. Anyway, go next. Ayan, yung next natin na nagbabagang baklita ay We Are episodes 5 and 6 na alam mo hitik na hitik talaga sa kwento because ang dami nila. But Ang galing yan, ng pacing, no? Oo, Pacing? amazing. Parang galing kasi nga kahit na alam nating sige, ang nakakaangat sa lahat ay Ponpuin dahil Alam yun mo, nga, dyan ginawa lang sila bookends. nakakaangat. I'm sorry, dyan lang Hindi, sila I mean, nakakaangat. ewan ko, feeling ko sila yung naging center of the story plus sila ang poster boys ng We Are. Pero the way it's going, pantay, ang galing eh. Ang ganda nung airtime distribution. Ang ganda ng airtime distribution, pero feel ko, yung mas nakakaangat sa story by end of episode 6, sina Winnie Satang. Winning sa tang. Kasi Oo. mas buo eh. Buo na yung story, but also could be binuo na yung story nila para To make wala na way sila na for... masyadong. Oo. Oo. Kasi mukhang magme-make way na sila doon kina ano tawag dito? Lamarck. Oo, saglit. Sabay etong sina Panfuin, sila yung mukhang Through to the end. but also iaano yung sa stretch yung story nila. Kasi nga feel ko nga banner Oo, couple. parang sila naman talaga ang Oo. diba? Oo. Tas yung isang So, couple, never mind. si Uso, si Boom. Alam mo ang Sila na galing eh. parang sila kaya nga yung pa, feel ko kaya tinuldo ka na kagad yun eh. Parang okay yun na. Next. Para ano, mukha naman kasing sila nga or mostly si anong pangalan ni Udon? Tan. Parang siya kasi nga talaga yung comic relief eh. At least may context yung kwento niya. Oo. Ang cute niya doon nung nga sila Loy Kratong. Nung sila na, Kratong. Oo, kasi yung kinikilig siya is very nga talaga, School of Bong Navarro. Oo, pero bagay sa kanya kasi, in fairness. Kasi magkamukha sila. Ay, ano? Saka maganda yung song. Maganda yung song nilang dalawa. Ay, hindi ko napansin yun. Medyo na anuhan ko yung song ni na Panfuin. Maganda sa din. dulo. Oo, maganda rin. Nakilala ko yung yung boses na kumakanta. Si Puwin to. Si Puwin. Oo. Tapos nasundan ng medyo raspy voice ni Ni Pond. si Pond. Sila to, kanta nila. Kanta nila. Pero yun, ano pa ba nangyari dito? Kasi nga, yun medyo okay, magkakaaminan na yung dalawa, Ponpuin. Oo. Tapos parang mukhang may history si Pond. 'Di ba? Parang hindi coincidence yung the whole football thing. Kasi ini-imply na parang matagal na niyang gusto. Oo, parang gano'n. Parang may gano'ng implication na we're gonna have a together moment. Parang lahat naman sila meron. Ganon din yung kina Winnie Satang. Baka yun, We Are Together. Yun talaga yung title. Yun pala yung meaning. Oo, ganun yung kila Winnie Satang pero very one-sided. Iba pa one-sided din nga. Well, hindi one-sided yung kina Winnie Satang. Hindi lang nila alam na ayun, hindi nila alam yung na isa't isa. Oo. Ang cute nun. Parang it felt one-sided on both ends. Oo, pero hindi naman talaga. Oo. Ang cute niya. Sobrang appreciate ko rin yung character ni Fuwin. Yan yung pag-acting niya this time kasi hindi siya brooding. Mas bagay sa kanya ganito. Oo, yung medyo hindi kasi din ganito yung character niya sa Fish Upon the Sky eh. Iba. Lagi siyang galit doon eh. Oo, lagi siyang galit. Oo, laging galit. Saka medyo immature. Ito parang very independent yung character niya. Oo. Na walang pake. And parang not afraid. Well, at least in front of the camera na na mag-show ng emotions tulad nung kilig, ganyan. Yun yung isa sa mga na-appreciate ko din dito sa show na to. Yung mga
lalaki, hindi nila, hinahayaan lang nilang kiligin. As in, Kiligin. to the bones. Mm. From kay Tan. Tas dito kay Buwin. Tapos pati kay Satang na medyo pabebe yung kilig. Pero dama mo, Oo. di ba? Yung pati yung intervention, sa isa tang din may intervention dito, di ba? Ang Nung cute na-reveal. nun. Ang cute Cute yun. nung ni-reveal ni Cute nun. But also sobrang pinaka love ko yung yung tinakbo ni Winnie yung pencil case. Oo, tapos shinarpen niya. I guess love ko Yun yung yung acts of service. Parang ganun, I guess. Actually, acts of service na kasi yun. Tapos Love lang. tanga-tanga, hindi gumamit ng kanta sa talagang as a fine arts student, I guess. Hindi ka sa fine arts. Hindi, di ba kasi kailangan din nila talaga yung ibang length ng pencil tip para nga No idea. sige. No idea. Kung magsha-shade ka, di ba? Mas maganda na mas mahaba yung meron talagang mahaba yung length para may galing-galing naman. Art. Charot. I'm not gonna claim. Ikaw yung mas artist sa ating dalawa. Walang ganun. Pero kinilig ako doon. Walang ganun nung college ako. Pero kinilig ako doon. Kasi nga... kasi nung college ka, sa kuweba pa kayo nagpipinta, no? No, kasi sa stone. Ayun nga. Sa loob ng kuweba. Sa tablet kasi. Tablet yung malaki. Ano ba? Stone tablet. Oo. Anyway. Kung ganyan, hindi ako from that age. Ang library ko, Alexandria Ancient. Charot. Ang tawag dito, nasan ako? And then yung pinuslit niya, hanggang doon sa part na pinuslit niya pabalik nung next class. Kasi nga kailangan ng araw niya nung next class. Yung anyway, yun. Kinilig din ako. Nakawa ako sa yun din, sobrang bagay kay Winnie yung yung role. Brooding. Oo. Brooding artist na medyo know-it-all. Na parang, he has that face. Hindi siya know-it-all kasi she's a gifted kid. Gifted child, bona kid. Gifted child siya, oo. Promil kid. Anong bona kid? Di ba pag 3 pataas? Di ba siya yung 3 pataas? Oo nga, pag 3 pataas. Hindi, di ba lactum yun? We're getting the milks mixed together. Oo. Pasensya na po. Hindi, as mga batang Sorry, sister dyan ako. Sorry, brand's essence of chicken ako. Ano yun? Oo, gifted kid na Basta hindi naman know it all, pero alam mong talented and pero may pagka ganun siya, may pagka parang ganito kasi yan. Especially pagdating kay Satang. Kay na ang galing nga kasi na-check niya yung sarili niya na eventually parang ay baka babawi siya. Oo, and that yun nga bumabawi siya. Actually, yun, basta parang feeling ko if you're gonna give Winnie, if you're gonna stereotype or typecast, paliguan mo muna ng ganito. Madaming beses. Tapos bigay mo yung role na ganyan. Super bad. Ang ganda. Sobrang ang ganda ng show na to kasi nga it brings me back. The 1940s. What a time. Oo, may TGIS na kasi nun eh. Thank God it's Sunday. It's church. Oo, kasi penance. Tawag dito, yun nga, kasi TGIS. Tapos, eto pa, napanood ko yung yung sa Judy Ann's Kitchen. Yung gimmick reunion. So, parang andun ako sa nandun ko sa mood na yun. Oo. Tapos yun, papanoorin ko to. Tapos parang, ang sayang na lahat bakla. Tapos, it's giving yung mga shenanigans ng TGIS saka ng gimmick. Maybe minus the inuman. Parang I don't remember them drinking that much noon. Well, ngayon, parang kebs na kasi yung
college in. King's Game pa nga sila eh, di ba? Oo nga, naiba yung rules. Well, hindi yun yung King's Cup Alam mo, na alam. hindi natin nilalaro kasi dito, kaya... Hindi, iba may King's Cup ako pero iba yung rules, hindi ganun. Alam ko yun yung numbers na magsusulat kayo ng number tapos bunutan. Hindi, any naman yun. Oo. Basta ganun yung nature. Nature, Ganun yung oo. gameplay. Ganun yung mechanics. Mm. Nung game na ano, pag nakabunot yung king yung magde-demand ng Yung something. magde-demand. Oo. Oo. Popular sa BLs. Ang daming ganyan. Actually, ginawa sa Cherry Magic din yan recently. Oo. Saka Diba? sa... Pero, yeah, hindi, wala lang. Yun yung mechanics na mas alam ko. You write the number somewhere tapos magbubunutan lang ng number. Ako naman, napanood ko na in many different ways. Basta ganun, merong isang king. Basta yung king ang mag-uutos. Tapos bahala na. It's pwedeng chopsticks. Pwedeng numbered chopsticks. Oo, ganun. Pwedeng Basta may cards. pagsusulatan kayo. And then, Ang alam kong King's Cup na gamit yung cards is nasa center lang lahat ng baraha tapos magbubunutan kayo. Isa-isa. Tapos each number may corresponding action or parang mini game, ganyan. parang hindi matatali po mo siya. Oo. Kasi dito sa mga BL, puro kiss ganyan with ganyan. Gago. Oo, parang ba yan? Lahat na lang. Oo. Libog nyo. Oo. Well, they are at that age. Oo. It's the prime. Oo. Prime libog. So yun, pero yeah, so far ang ganda ng We Are. Maganda yung pacing. Hindi ko nga napapansin na episode 6 pa lang eh kasi parang ang dami na nangyari. Sobrang enjoyable niya panoorin. And okay lang na hindi sila magbabad nga kada couple kasi nga kung tutuusin, ang bababaw lang ng mga stories nila. But like properly paced so far. Kaya enjoyable siyang panoorin. Oo, tas yung parang mga mas secondary mo dun sa 8. 8 sila, di ba? Kasi 4 couples. Yung medyo mas secondary ng konti. Ano pa rin, may ibang role silang ginaganapan in the whole friendship circle. So okay lang na mabawasan yung couple airtime nila. Mas ang cute nung yung kausap ni Poon na yung mukhang pagseselosan. Well, bukod pa yung 'di ba, may plano nga sila na pagselosan si Winnie. Pero meron pang before yung sa Loy Kratong nung yung sa engineering, yung parang airhead nila. Si T, yung jowa ni Jenny sa Only Friends. Ay, ba yung jowa ni Jenny? Ang gwapo niyo. Oo, pogi nun, no? Ang pogi din yung tanga. Ang pogi yung tanga. Oo. Parang mapagbibigyan mo. Oo. Ay, hindi parang maintindihan mo, parang itsura mong yan. God is fair. Oo, parang equal standing. Ganun. Walang lamang dito. Actually, parang hindi ko alam kung is that for comedy or gagawing device yun for the couple. Eventually, no. Sana magkaroon siya ng I think pwede siya lead. Yes. Ito na naman tayo. Total nakikinig naman yung GMMTV sa atin. Gawin yung lead to. 2025, baka chance na niya. Gawin niyo ng lead. Oo. She's promising. Oo. Ayun. Diba? Go. So, yun yung We Are. We Are. Ano yung next? Ito na nga. So, pupunta na tayo sa ating huling nagbabagang baklita, ang bagong-bagong One D Good Day. Episodes 1 and 2. Kasi nga, 2 weeks tong kino-cover natin. Nagsimula ng one night stand na uwi sa Friends with Benefits. Na, yan, para sa mga nakikinig na hindi pa nasisimulan tong One D Good Day. Yan, tungkol siya sa isang doktor. na napagsabihang vanilla ng kanyang crush. Sabay ni-let down, sabay tinurn down, sabay busted. Binasted siya ng bet niya. So, para mapatunayang hindi siya vanilla, yun, nakipag-hook up siya sa naging pasyente niya that day. Na na renowned boxer. Ang daming little things dito
Well, except yung edits ni ano, kasi nga It's not implied na little. malaki. It's not Oo. little daw. Ah, Yung mga little things so far, yung una, yung character ni Drake, kasi nga 'di ba asexual siya. unang-unang labas pa lang niya, eh, na kaagad yung sinabi. Mm. Parang 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 siya binasted siya kasi nga ano, or siya yung nambasted. Kasi Parang nga siya yung nakipaghiwalay kasi nga ano, oo, hindi tanggap nung partner niya na ano siya, ace siya. na asexual siya. Oo. Tapos, although mildly intoxicated si ano, si si Doc. Si Mm. Doc nung night na yon, nung nagshyantutan sila for the very first time. Parang 3 beses naka-ask ng consent si ano, si si Yak. Oo. Parang, "Should we continue? Do you want to continue?" Which Mm. is fair. Also, a nice way of framing consent na rin. Mm. Oo. Oo. Yun, but which? Which? But ang sasabihin ko sana is babalik ko lang din konti kay Drake muna yung usapan. Kasi other than ang pogi niya dito, Ang pogi nilang lahat dito. oo naman. I mean, si Insa rin Yes, yan, tas si Grace. oo. So parang, 'di ba? ang pogi ni Drake dito. May something sa acting niya dito biglaan na parang Nakapag-workshop? oo, nag-work Select. yung medyo best friend role sa kanya. Parang parang ano 'no, hindi rin ako sanay, eh, kasi yung kapal ng kilay niya parang nasanay ako puro kontrabida, parang laging maangas na Nakaganon, oo. Tas oo, ang weird lang makita nga na yung kilay niyang napakakapal nakagano'n naman. So parang naka friendly. expressive naman siya ngayon. Oo, friendly, oo. 'Di ba? Parang oo, 'Di ba? kasi Nakakapanibago for Drake. yun, that's the term I was looking for, nakapanibago, Tagalog. Mm. Oh, Nakapanibago! look at me! Charot. But also yun nga, gwapo silang lahat dito, tapos ang Oo. hot-hot ni In. Ang ganda ng katawan ni Diyos In. ko si In, oo. May Oo. times lang talaga na kamukha niya nga si Book. Pero Hindi may talaga. angulo. Hindi talaga. Kasi Talaga? napakapatpate ni Book, pati yung Ah, mukha, eh, oo. sa'kin. Hindi, pati yung mukha ni Oo. Book ang patpate, eh. Pero ito si In Manipis parang din yung mas plump. Plump! Mas blonde. plump ang mas plump in a good way, yung Mm. mukha, yung features ni In. Even yung katawan niya, eh, sobrang hindi siya yung dehydrated na ano, Na twink. na Charot. oo, hindi siya dehydrated na twink. Eh, parang alam mong may malaki yung build ng katawan niya, eh, like parang hindi rin siya ano, eh, hindi rin siya chonky kumbaga, hindi pa. Hindi pa siya newy, ganun. Oo. Hindi, si Newey medyo ano pa nga si Newey, eh, slightly dehydrated, eh, kasi sobrang ano yung cuts Na nung ano niya, bato-bato, eh. oo. Oo, 'di ba? Ito parang sarap lambot. Oo. Medyo ano siya, Ano plushy. ba? Plushy. Oo, parang gano'n. Oo, yun lang Mm. naman. Oo, tas si Yan. Great pala, nabanggit mo Mm. nga na nasa ano pala siya, Nasa sa ano, Manner of what's that? Death. Oo, Manner of Death. Oo, Siya yung ano dun, siya yung yung inspector Manner. dun. Charot. Or yun din, charot. Inspector! Oo, Pero siya. siya yun, oo. Hindi ko And namukhaan. talaga ba? Parang Well, kasi una sa lahat, ang tagal na nung Manner of Death. nabagay. Sabagay. Pero Tas ewan ko parang kasi lumalabas-labas na rin siya sa timeline ko since, eh. Mm. okey. Parang, dito kasi ang gusgusin niya kumpara dun sa ano, prim and proper True. inspector police uniform. Well, Mm. anyway, ayun. Ano pa bang maganda dito Yung maganda din dito is nagwo-work yung chemistry nilang dalawa, in fairness. ang galing First time ata oo. nilang ma-pair, 'di ba? To my knowledge. Ako din, Knowledge! to my knowledge. Again, may Oo, disclaimer po tayo. Pero ang oo. alam ko din first time nila ma-pair and nagulat ako sa chemistry nila in fairness. Nagwo-work in the series. Oo. Parang
hindi ko kailangan ng fan service content para Kasi dala ma-convince. na nila sa show, oo, yun Oo. naman. Actually, ang ganda nga nung chemistry niya lalo na kapag nagbebembangan sila. Nakakatawa din yun, actually very relatable content. Medyo, oo, parang Yung may awkward. pause, yung Oo. may awkwardness, yes, yun. Tapos parang meron, di ba may time nga na nag-pause sila kasi nga napulikat si Doc. Mm. Tapos parang, sige, tigil na natin. Parang ganun. And then, may nag-recess sila bago sila Bago nagtuloy. tumuloy, oo. Oo, wala lang. Ang ano nun, it's so relatable. So, well, it happens naman kasi nga, 'di ba? Yun nga, and parang we don't get to see that naman sa sa shows. Kasi nga usually dapat laging basta or porn. Walang ganun Lagi sa may porn. something. Oo. Walang ganun sa porn, parang O siyempre, hindi natin expect yun. Tuloy-tuloy yun. Talagang edited for that yun. Hindi nila papakita eh. Oo. Yeah, pero ang ano nga, siguro, mas in-expect ko lang na hindi siya ganun ka-comedic. Parang I Hindi felt ako like, na-expect ko. talaga, Gusto ko siyang maging comfy. maging comedy. Yun nga, hindi ko in-expect na happy siya. Parang ang expectation ko yung level ng comedy niya was, shit, ano ba yung mga recent? Medyo ano nga siya, medyo kapantay niya yung not because nandiyan din si Plapod. Very Tonhon Chonlati yung comedy. Yun, hindi ko in-expect nga na ganun siya. Medyo slapstick campy. Slapstick! Slapstick? Pero oo kasi 'di ba, very physical yung humor eh. Oo. Pun intended on the word physical. Oo. 'Di ba? Yun. Tapos nakaka-enjoy naman siya. Nakaka-enjoy, tapos sobrang nakaka-intrigue din. Kasi lalo na nung patapos na yung episode 2 or during the course ng episode 2 nung nagkasunduan silang makipag friends with benefits na lang. Parang basta parang may mga also relatable again. Yung papasok sa isang relationship of any form na may hang-ups ka. Papasok ka sa isang relationship na may hang-ups. Ito naman, friends with benefits sa relationship. Pero parehas sila may hang-ups. Sino to? Si Doc kay Wandy. Plapod. Tapos feel ko si Yak. May gusto kay ate girl. Parang nga eh. No, which is yay bisexual Representation. Oo, na parang kahit na tsuktsakan ka dito sa isang lalaki, may iniisip ka pa ring ibang tao. Pareha sila actually, yun nga. So, ayun, I guess Kaya feeling ko yun yung magiging hurdle nila parehas eh. Kasi hindi naman isa't isa yung habol nila eh. Diba? Oo. So parang, pero it's convenient kasi yung papasukin nilang relationship. Oo. But also love ko si Lola. Oo, si Cool Lola. Si Lola nasa nursing home. Oo. Nursing home na may nagigitara pa rin. Charot. Oo. Actually, love ko din siya. Naalala ko yung character ng moms ni Book sa OnlyFriends. Kay Lola? Medyo ganun yung approach eh. Oo, kay Lola, no? Kasi close sila eh, di ba? Parang, basta, ang cute nun nasa pool sila. Tapos parang, nanonood ka ng boxing ngayon? Oo, parang, kailan pa? Oo. Love it. Yeah. But yan, promising. Nakakunod. Paano kung nasa storya? Nakakunod naman ako. Pero parang hindi ko kayanin ulit. Give me a few more months ulit. Well, I'm sure may ilang months pa tong One Day Good Day. One pero day. mo yun. But yeah, I love this show. True na, in fairness, yun nga naiangat nga siya, di ba? So, yun. Oo, di tulad ng isang show. Ng isang show. I tried, pero mamaya ako na-explain. Ayun nga. So, yun ang ating mga nagbabagang bakita para sa linggong ito so far. Kaya kung meron kayong comments, questions, and hopefully non-violent reactions,
ilag nyo lang on social media by following us at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads, and at Shippers PH naman on TikTok. And yeah, if you are listening or watching through Spotify and YouTube, don't forget to follow and or subscribe. Ganda, may confetti. And click the bell icon para notified kayo of every new episode. And yun, speaking of paglalayag and pagre-react, no, basahin natin yung mga reactions ng ating mga Wow, meron! shippers and portside reporters. Oo. Sa Sink or Sail, may humabol. Yung Sink or Sail natin na Oh. episode ng GMMTV Up and Above Part 2. Mm. Yan. Nag-iwan ng comment din si Ian. Yun. Ang Hey, tanong kasi natin, anong show ang sure nang papanoorin mo? And sabi niya, My Ex Morning talaga. Isa ako sa naghintay ng ilang years para sa kissing to. Kaya sobrang saya ko sa comeback nila and storyline giving din. True. Excited Diba? ako sa kanila pero hindi ko hinintay ng 8 years. I mean, excited ako sa show. Excited ako. Oo, ako din. Excited ako for But I them. did not wait on any. Hindi ka na-convince masyado eh. So, ayun. Looking forward din sa Osans, Us, and Tempo. Yun ang sabi niya dyan. And Tempo. Tempo nga kasi talaga. Tama naman. Tempo. Tempo naman na. Alam mo, feeling ko, naman, they've been very creative with names. Always. Feeling ko nga, nakikinig kasi sila ng show natin. So, Oo. So, talagang dahil na-appreciate natin. kuha nila yung yung humor natin. Yung humor natin. Oh. Ito nga 1D, good day nga. Literal, 3 ng slate lang yung 1D. Oh, one day. It means good day. Okay. Thank you. Yun ba yun? Nakala ko one day, parang isang araw. Isang araw. Galing. Isang araw. Close enough. Yung araw. Oo, Close enough. One day, good day. Diba? Tapos yung yoyak, literal na, yun kasi yung letter. Yun yung character. Tapos yak is giant. So, diba? In-explain yan ni Yoryak sa ng episode 1. Hindi ko na maalala. Naunahan si sabi ko, sa kanya nakatingin. Sarap. Yun. Ikaw kasi, wag puro Wag puro visual. Yun. Tapos, yung huli nating Wave Weekly, tinanong natin sa dinami-dami na pinag-usapan, anong takeaway mo? Sumagot si Jom. Sabi niya, ang takeaway niya ay cute ang Only Boo and siguro sisimulan ko na ang VR since mukhang bet na bet ni Shipper Rai. Alam mo, mag-VR ka na lang. Pero kung may time ka. Ituloy, siya pa lang yung kakampi ko sa Only Boo. So ituloy mo lang, Joms, please. But prioritize mo yung VR. Sige, oo. Oy, si Joms din yung nagsabi sa akin sa Twitter na na iangat nga ang Only Boo. So Joms, I'm so sorry. Hanggang He tried. Lang ng ng bakitang iba. Pag na-convince ko si Shipper Rai or si Shipper Kevin na manood, baka may angat. Alam mo, good luck. Good luck talaga. Hindi naman sa ayaw ko. There's just a lot for you right now. Sa ayaw mo. Pero ako, I understand. Parang naman, hati-hati kasi tayo sa bakitang iba. Oo, yun lang. In my case, I've seen better. You're seeing more also. Marami akong gustong ilayag. O si VP, bihira lang yan mag-present ng iaakit tapos hindi pagbibigyan. Ako nakailang beses na. Nakailang beses na, oo. Ako hindi naman ako namimilit pagka alam kong wag na. Sayang walang recording yung bago tayo nag-record. Yung iangat natin. Hindi, alam kong hindi na rin naganap kanina. Pleading! Grabe sa pleading. Pero yun, tas last episode din tinanong natin kung na-miss nyo ba kami. And 100% oo naman ang sagot. So, sarado na po yung polls. Wala na tayo. Kaninong nanay yan? Baka sa akin. Sarado. Oy, 100% umoo. So, sarado na yung polls. Wala na po tayong magagawa. Of how many? 4.
Okay. Kasi Oo, nga, second one. mas madami sa atin. So, bumoto sila. Pasensya na. Thank you po. Thank you. Ayun. Anyway, yan, punta na tayo sa ating mga baklitang iba. At dahil wala si Shipper Kevin, tuloy ako sa spills. Ako yung mag-a-attend. Thank Ayan, you. unang-una sa listahan, Only Boo episodes 4, 5, and 6. Sunday Sacrifice daw pero kinikilig. Pinsan, Kinikilig! kinikilig. Hindi mo sinunod yung Hindi, ito pa, Hindi mo ito, sinunod yung format. Sorry. hindi pa Di kasi ba pala tapos tayo? yung headline. Hindi ko tuloy napindot. Napindot. Pinsan ni Mu, kontrabida. Kontrabida. Vida! Ang hindi Galing ako. matapos-tapos na Pit Babe episode 11, Charlie na-revive. Na-revive? Dapat pala na resuscitate. Resuscitate! Although I Love You and You episodes 8, 9, and 10 finale, bago magsyantutan, kailangan ng honesty. Honesty? Such a love. Just for 2 episode 2, pati bullies for 2. For 2, Love is Better the second time around, episodes 1, 2, and 3. Nakapag-syantutan pero di daw ready mag-commit. Mag-commit! Pasensya na ha. Malabo mata. Gusto ko yung struggle. Making sure na yun yung tamang word kasi, okay. At 2500 in Akasaka episode 1, ang atin yung new buy sa BL industry, method actor. Method actor! Parang hindi dapat yun yung inulit kong word. Living with Him episode 1. Sabi ko sana pali yung yung spelling ng newbie. Yun yung nilagay mo. Binabasa ko lang yung sinulat mo. Right. Binabasa ko lang yung nakasulat. Living with Him episode 1, labas tayo, alamin ko ang faults mo. Faults mo? Ang dami. My Stand-In episode 1, the title works in so many levels. So many levels. At mailalayag mo kaya, Love is Like a Cat, Living with Hindi. Him. Ano? Discuss Tapos na na tong natin iba. yan. Oo nga eh. Oo. So, Yan, may Love Grey is Like a Heart. Cat na lang. Saka Boys Be Brave. Grey Heart, saka Boys Be Brave. And then, Yung love- Tay News. Go. Go. Sige, Go. ito muna. Tapusin Ito mo muna. muna. No, Sige. tapusin mo muna lahat. Dami. Tay News of the Week, Meal Date with Earth and Book. Salamat, Sensodyne. At para naman sa Gossip, para naman sa Gossip Girls, Taegan nag-kiss best friend. Halikang best friend kayo dyan. Issue. True Fate, naabotan langit. And then BlushCon sa Comic at Pride. Andun kami. Kami? Baka si Shipper Rai. Wait, una? Yung doon sa mailalayag. Hindi ko pa napapanumpisahan yung Grey Heart saka yung Boys Brave. Brave. Be Brave. Breed? Be That's brave. Be Brave. Oo, from Korea yun. Yun nga yung isa Grey Heart, yung si Choco. Choco ng Choco Milkshake. Nandun. Tapos meron pa palang isa, Blossom Campus. Si Strongberry din yan. Bagong series. Yun. Magkakaroon din. Tapos yung Love is Like a Cat, ang prod from Korea, kasama si Mew. Yung kasama si Mew. Hindi siya yung cat. Mew. So, Love is Like a Cat, may lalayag mo kaya? Hindi na. Oo, ilalaglag ko na yan. Kasi pinanood ko yung first episode. Tapos yung ka-partner kasi ni Mew, alam mo yung tumitingin sa camera, pero alam mo hindi siya dapat tumingin sa camera. She did that. Nahuhuli ko kasi. Doon ako naiinis. Sad. Oo. O yun. Tapos may dinagdag ako na hindi mo na nabanggit. Okay. Pero sige, ako na magbabanggit later. Go. Anong unahin natin? Sige, simulan na natin sa mabilis lang. Tay News of the Week muna tayo. Yun nga, may bagong meal date episode with Earth and Book na sponsored by Sensodyne. Kasi kumain sila ng toothpaste? Sana hindi. Masamang nilulunok yan, di ba? Pero yun, naman, fun. Tapos medyo lumalabas din yung kulit ni Earth dito. Parang yung kung gaano kakulit si Earth sa Earth Mix Space.
Ganun din naman siya kulit dito. Tapos nakahanap ng partner ton si Tay para pagalitan si New. Si Book. Super. Hindi, si Earth din. Kasi Earth and Book eh. Si Book medyo Ano, Book? dito, sakto lang. Parang sakay-sakay lang siya dyan. Baka hinatak lang. Girl, mukhang wala kang ginagawa. Walang ginagawa? Halika dito. Oo. Pero hindi, para i-promote din ata kasi yung kaka-conclude lang na Yung yung cooking show nila sa Japan. Oo, fully cooked? Fully booked. Fully booked. Fully cooked. Fully cooked. Fully Bakit? cooked. Pwede yun Oo, ayun. Tapos, So, I guess din? hindi sila nagbebenta doon ng sushi, no? Saka sashimi. Kasi, it's cooked. Kasi, fully cooked. Charot. Yan hindi ko pa napapanood. Pero, pinapanood ko yung high season. Oo nga. Mukhang nag-enjoy ka doon. In fairness naman, oo. So, actually, high season. Ewan ko, kasi lahat sila sabog. Charot. Ang gugulo nilang lahat. Alam mo, gusto ko yun. I wanna be in a high season. I wanna be high for a full season. For a full season. Pero yun, kung din, actually, yung mga fans ng mga actors na to at kung gusto niyo ng break from BL, din siya, masaya din siya. Kasi, break from BL? Who would want that? Who would want that? Hindi, pang lang, ibang klaseng, ibang kung gusto ko ng break from BL, hindi ako manonood ng show with BL actors. With BL actors. Oo. Hindi, wala lang. Iba lang yung setting eh. So, nakaka-enjoy. Iba rin yung format. Siyempre, reality, variety. Nanood ako ng Dungeon Meshi. Ganyan. Good for you. Gusto ko ng break sa BL. Yung non-BL na pinapanood ko ngayon, yung Calls sa Apple TV. Ganda. Calls? Sa parang calls? Hello? As in literal, phone calls lang siya. Tapos may visualizer lang. Pero ang ganda. Okay. Diba? Ayun, okay. Anyway. Nasulit na subscription ng Apple TV natin. Ako nga, hindi ko pa nga nagagamit yung libre dito sa phone. Kaisang taon na to. Girl, sayang, wala na. Tapos na yan. Okay. And then, next, yung Gossip Girls muna tayo. Sige. Oo. So, ayun nga, yung Taegan na kiss. Naabutan mo ba yun? Nakita mo ba yun sa timeline? Nakita ko yung video, pero una ko nakita, yung tweet na may isang possessive na polka. Girl pack. Charot. Kailangan kung yung ibang fans. wala lang. Siguro nabasa ko, yung iba lang yung tone din ng pagkakadating sa akin nung nabasa ko yung tweet. Kasi nga nireplyan din mismo ni Tay. Sabi ng tweet, yun? Please love Polka more. Pake mo? Why do you VPA? Yes. Why you Mando? Why you Mando? Para namang tawag dito, nag-cheat ng malala si. Oo, parang may breach of contract. Girl! Oo, girl. Magkakaibigan sila. Yun na nga. Tapos, Diyos ko, halik best friend. Tayo naman. Oo. Tapos basta... So, kung may laman man yun, sa kanila na yun. Kanila na yun. Ang importante, nakikita natin silang masaya. At hindi nabobombard ng mga tweets na ganyan. Charot. Na ganyan. Oo. Actually, naabutan ko ngayon ng live kasi naka-live sa TikTok si Tay noon. Tapos nung in-end na niya, parang after nun, si New yung nag-live. So, una scroll lang ako. Wala na akong balak panoorin yung live ni New. Di ba minsan pag nagsascroll ka sa TikTok, lumalabas yung mga live? Yun. So, lumabas yung kanya. So, tumambay na. I do not TikTok. Ayun. Pero yun, ganun siya. So, tumambay na ako. Tapos nangyari yun. And then parang, Kebs, ganyan. Nung lumipat na ako ng Twitter, hala, yun na, sumasabog na yung issue. Parang, oo. Kalmahan nyo, guys. Tantanan nyo yung mga mga actors natin. Mga actors. At the end of the day, actors sila. Behind that, magkaibigan sila. So, diba? Wala silang responsibilidad sa not that kind of responsibility sa fan base na kailangan panagutan yung yan. Oo. Kayo naman. Oo. School. Yun, wala lang. Diba? You kiss your friend. Shippers
na yan. Shippers. Yung mga shippers na yan, mga problema talaga yung sa Oo. lipunan. Charot. Lalo na yung may podcast. Ano yung may podcast? Oo. Yun. And then, yung isa pa nating gossip girl. Ayan nga, oo. So, natuwa ako dito. Like, Um, pleasantly surprised. Like, kanina ko lang nalaman. Nauna, queer pala tong si ano pangalan niya? Shinare ko yung story niya. Ano ba? Makapag-share, tapos, hindi alam yung first name. Baka kasi magkamali ako. Kaya ginugugel ko. Si Medwin Marfil. Meds. Yes, close ka. Yun yung Instagram niya. Oo, tapos yun na nga, may picture na kasama na yung newly, bago niyang husband. Oo. And lang, ang saya lang. Also nakakagulat, but like, gulat, tuwa. Na parang, someone from our generation na na singer. Yeah, they do acoustics, kundiman. So my generation yun. Charot. Ano ba? Wala lang. So parang bigla ko tuloy na queer code yung mga yung mga songs nila. Like yun nga, muntik na maabutan lang. Maybe it's about or basta. It's about that. Depends on who wrote it. No, but like, pero syempre kasi growing up, hindi ko rin iisipin at all. Oo. Parang it's nice to know na something, ay nawala. Hello, hi guys. Ako na lang mag-isa dito. Wait, I'm still here. All alone. With my head on the phone. Thinking of you. Nag-ano tuloy? Tuloy mo lang. Hindi, nag-reset. Kanta ko. I'm all out of love. Asa na ako? Hindi ko naalala. Ayun nga, si True Fate. Nalipat ako ng banda. Ayun. So, yun nga. Happy lang na na something from my childhood. Tapos, ay, ganun. Parang, bigla tuloy ako nagkaroon ng parang queer icon. Yun. Yeah. Something True naman. Although ako kakalaman ko lang din bago natin mag-record. So hindi pa nakapag-deep dive into it. But same. It's just a picture. It's just a post. Hindi ko pa alam. Nakita ko lang somebody tweeted it. Tapos, pero wala yung post. So, hindi ko pa nakikita yung picture. Sila lang dalawa. So, that's nice. Nasa cliff. Oo. Sa cliff. Oo, seryoso. Makita na sa cliff. Kasi hanggang maganda yung view. Ganun talaga pag nuptials. Ano ba? Pag nuptial, oo. Ano iniisip mo? Wala lang. Parang ano ba to? Prenup? Kasal? Ganun? Or like turista picture? Maybe all of the above. May 11 sila kinasal daw. Okay. So, yun. But yeah, it's nice nga seeing somebody from our generation. Oo. Kamali. Wala. Tapos nga sabi ko nga, ayan, naabot na nila yung langit. Kasi muntik na niya maabot dati. So ngayon. Ngayon abot na. And lastly, ayan nga, BlushCon, kailan to? Ayan. Saan ba dito? Parang hindi ata. Parang no. Doon ka kasama sa Comic at Pride. I'm sorry. Hindi mo na kailangan ng kasama sa BlushCon. Sige lang. Kasama ko si Carvic sa sa BlushCon. Kasi naghati kami ng ng table. Ng table. Tapos kasi yun, may entrance fee. So yung tickets are available at tingnan niyo yung yung social. Sabihan mo na lang kami sa group chat, no? Para kailan nga ba to? Sabihin mo naman kung kailan. Siya? Sa June 8? Sure. The first week ng June. Hindi sure. June 8, Sabado? Oo. Ko lang, June 8, Sabado, table 6 ako. Tapos may tawag sa area namin. It's cabin enemies to lovers. Diba? Very
Sige, I Very shall drop by baklaan. since Oo, dapat kasi sa may ano lang siya, Eton Cent is mas pagkalapit-lapit malapit sa lang. inyo. So, oo. Oo, so siguro may staycation kaya ako dun. Sa QC tent. yan. Layo mo Hindi, sa dyan. tent Sa mismo. tent mismo, Wag oo. guys, pasok na. Diba? But yeah, kung kailangan mo ng tulong, let me know. But dito sa isa for sure, kasi sarili Oo, mong dun sa table, diba? isa, makikita niyo kaming Mm. dalawa ni VP kasi kung hindi, friendship over. Grabe Kung wala siya. yung isa. Sa ano, sa June 14, 15, 16, may Comic at Pride. Second week ng Comic at Pride sa ano, same place sa Ayala mall na 30th. walang tao. Yes. Mm. Ang mall na hindi dinudumog ng tao except during Pride. Oo, yun. Kasi mga bakla ang pupunta doon. So yun, andun uli ako, andun uli si VP, si Leif, maybe. Si Kevin pagpasara na. Ganun. Oo, kung gusto yung mahuli si maabutan si Kevin, punta kayo ng closing mga bandang 8 Closing. ng Yung mga gabi, last 30 oo. minutes. Oo, hindi, Hindi, last last 2. 10. Last 2. Yung nagliligpit na. Oo, nagliligpit na. Mm. Yun, so yun 3 days yun. So maraming bagong stuffs, abangan niyo na lang. I will post may Mm. mga merch na ano Go. ibebenta. Tas yun, punta kayo, kitain niyo kami. Yeah. Saka kung Mm. kung may ganap din ang Pride ang UP College of Linguistics, nagpaplano kaming mga Thai group. O di punta kayo sa ano, Punta din kayo doon. punta kayo Pero sa details soon. Sa, pupuntahin mo yung class mo dun sa ano, daling ko Comic at yung buong Pride. UP sa Omega O bakit Pride. hindi? Alam mo, Diba? go. Mm. Yun. But yeah, punta kayo guys. Punta kayo mga shippers natin. At mga Mm. portside reporters. Pakita kayo dyan. Yes, say hi and bye. Mm. Rhyme. Diba? And Rhyme. magkwentuhang BL tayo. Alam mo, oo, magtsismisan lang tayo. Kung hindi kayo bibili, bilan niyo ako ng pagkain. Pagkain. Bilan niyo kami Pagkain ng po. pagkain. Oo. Oo. Ano naman, oo, Saka ayun. tubig. Charot. Yes! Nagdemand Oo. pa. Mga Anyway. relief Ayan. goods. Oo. Okay, mabilisan lang tayo sa mga baklitang iba. Starting with Okay. Only Boo episodes 4, 5, and Oh. 6. Na yun nga, nahook na ako ng tunay, hindi na siya sakripisyo. I'm enjoying this more than Hidden Agenda. Okay? I would like to say that on the record. The bar is set. Yes. Hidden. Hidden At din yung height. bar. Oo, at height. Hidden yung bar. Hidden yung bar. Pero, in fairness, enjoyable siya for first couple na alam mong bagong mga artista lang din. Marunong pa sila So far, umarte. nice. In fairness. So, more Hin- Gemini Force sila than Jungdang. Hindi at the same level, I wouldn't say. Parang medyo exceptional na din talaga yung dating ng Gemini 4th. Exceptional! Exceptional. Grabe. Sino ba mga new couples na lumabas? Great in. Okay din to eh. Oo, mga nandun din sa level. Convincing. Okay. Yun. Tapos yun nga, so, episodes 4, 5, and 6 in summary lang talagang they're chasing after their dreams. So si Kang, yun nga, nagko-contemplate na on art school. Contemplate. Kasi nga gusto niyang tuloy yung pag-art Kasi school konti lang yung niya. plato niya. Ha? Contemplate, oo. Kailangan bumili ng bagong set. Oo, di ba Kasi nagbebenta sila? nagbebenta siya ng curry. Oo, sa Hakay Palo. Contemplate. Oo. So yun, tapos si Moo, yun nga, nakahanap siya ng friends na gusto ring maging idol. Pero dahil Sa pinipigilan probinsya. siya sa probinsya, oo. At itong probinsyang to medyo, yun nga, parang mga dulo ng Pampanga levels of layo to Metro Manila, ganyan. So, alam mo medyo may own na rin sila nga doon. Own Pampanga. sphere. Mm. Bakit? So, may Nearby, where? so, sige, Batangas, gano'n. Sa may Lahar. Padulo na Dun ng sa may bahay na gate na kulay.
Charit. Ay, may gusto tayo parating? Anyway, yun. So, Oo, so very yun nga, nakahanap provincial siya ng, life. nakahanap siya ng friends na gusto rin maging idol. Tapos pinipilit siyang mag-audition, ganyan. Pero dahil nga hindi siya pinapayagan ng nanay niya, medyo in a tough spot. Tapos may part pa doon na nag-away sila kasi hindi naman gumaganda yung grades nitong ni Moo. Parang walang inatupag kundi lumandi. So sabi niya, kung lalandi ka na lang din, wag na lang kasi bumababa grades mo, ganyan. Yun. In that week, napataas niya ang Books grades first niya. before boys. Boys, correct. Diba? Yun, pero asa na ba yung books? they made up naman. Ang dami mong books. Ako na, ang dami kong books. Wala akong boys. Kahit nga isa eh. Yun, tapos, eventually they made up and umokay na ng konti. Naglalandian na silang dalawa ulit kasi gumanda na yung grades nito ni Moo. And nagkaroon ng pag-auditionan. Tumaas ang grades ko, laplapan tayo. Okay. Wala pa naman. Halik lola pa lang sa noo, ganyan. Andun pa lang sila, very, cutesy-cutesy kasi bata. Yan, basta, yun, so mag-audition siya, napapayag ni nanay niya, pero ang kondisyon nga ay, pumasa ka sa audition na yan or else, sa New Zealand ka magka-college kasama ang tatay mo. So ipapatapon ka sa mas malayo. Kasama yung mga dodo ng cow. Oo. Correct. Ano nga yun? Anong gatas yun? Oo nga. Bakit gatas ang theme ng episode na to? I don't know. Kakakain ko lang something about milk. Maybe. Mm. And me as a lactose intolerant. Ayun. And then, yun, yung dulo nung last episode was nag-date na sila for the first time. Tas sinabi na ni Keng na parang gusto ko na mag-college nga, ganyan. Tapos nakausap na niya yung nanay niya and alam na rin ng nanay niya, by the way, na bading siya at may gusto siya kay Moo. They had a tender moment like that. So yun, nagusto niya mag-college na ulit, pinayagan na rin siya mag-fine arts and sabi niya, basta pumasa ka sa audition na yan kasi hanggang Bangkok lang kita kayang sundan. Kung doon ka man magka-college, sabay tayo magko-kolehiyo. Oh, may ganun. Yeah, but may twist. Etong si Moo, pinsan niya si Book dito. Akala ko pinsan niya yung kapartner niya. Hindi. Sabi ko sana, ba't dito pinapanood ni Kevin? Yun nga. Kung ganun yun, baka na-convince ko na si Kevin. So si Book dito, na may sariling filter talaga. Parang hindi lang siya cameo lang pala. Hindi siya cameo lang. Oo, parehas sila ng airtime ni Milk dito. Diba? Substantial enough. Ganyan. So pinsan siya ni Moo. And nawala na ako. Ayun. And nagkikwentuhan sila. So kinikwento ni Moo na meron siyang may crush siya, gusto niyang ligawan, ganyan, and they're getting somewhere. Tapos sabi ni Book, ako din may ganyan-ganyan. Tapos, ang crush niya ay si Kang. Ang crush niya ay Ay, karibal yung pinsan. Karibal ang pinsan, di ba? Ba yan? Parang, surprise! Ganun. Pero ang weird kasi, di ba, parang, taga Bangkok din tong si Book dito and bumisita lang siya doon para sa show niya. Tapos, gusto na kagad yung bata. Oo. Groupie. Mas bata yung Okay. Yung bet niya. Ilang taon na ba to? Si Book dito, hindi ko alam kung ilang taon na siya but mukhang may trabaho na ganong level. Oo nga, yung itsura niya. Anyway. So yun. Kinikilig ka naman. Kinikilig ka sa show na to. In fairness, it works. At least at where it's at. Cute siya. Suntuwa naman ako. It works! Yun. Sige. So next na natin ay... Sabi ko sa'yo, iakyat mo yan eh. Mapaninindigan ko yan. Mapaninindigan ko yung Only Book. Yung headliner. Mag-isa, pag may isang nanood pa. Para pasok sa para pasok sa criteria nating at least 2 of 3 nanonood. As if naman meron tayong standards na sinusunod. Bagay. Minsan bias lang tayo. Next, Pit Babe, episode 11. Diba? Yan. Ito yung episode na revive si Charlie. Tapos parang
Wala lang kasi parang yung drama na drinama ni Pet Babe nung previous episode, parang ay Wala buhay lang. ka pala, eh. Buhay Oo, buhay pa naman, pero eh. hindi pa niya alam na buhay si ano, si Hmm. Charlie. Pinakita lang na merong isa pang father figure na ano, na kumupkop sa kanya na parang may tinest na ano, na drug Hmm. na ano, experimental na ano, na tinurok sa kanya para parang ano, beta blockers yung effect ano, na papababa ng pulse. Oh. Tapos ano, yes, mababa ang pulse and eventually mawala yung powers niya, so ma-block din yung powers niya. Kaya bumalik kay ano, kay Pet Babe yung ano niya, yung powers niya and kaya niya na-confirm na patay na si ano, Si Charlie. si Charlie, oo. Tapos ayun, medyo ang ano rin, basta hindi rin maganda yung timpla nung show na 'to kasi parang yun nga sobrang sobrang heist yung mode at one point tas sabay biglang nagro-roller skate sina ano, yung side couple. Kasi nga very ano, kung saan sina ano, sina side couple ng Cherry Magic, kung saan sila nagse-skate. I guess it's, 'di ba kung saan Yung kung nagpa-practice saan ng ano, nagre-rehearse, oo. oo, na ano rin siya 'di ba, skating hindi rink. No, also Skate park. skating rink din siya, skate park and skating rink. Oo, so yun. Hmm. So nandun din sila, so parang, "Eh, may natumba ako." Tapos yun, tas nagsiyantutan din sila, yung side Good for couple. them. Oo, good for them naman din talaga and it's about time. Tapos ayan, ano ba nangyayari? Kalimutan ko na. Maybe it's not that important. Basta yun lang, na-revive si Okay. Charlie. Di good for Tapos them. Oh. good for them. Tapos ay, wala, hindi ko na alam kung anong gagawin nila, eh. So, hindi ko pa alam kung paano magme-meet at kung anong mangyayari kapag nakita na si Pit Babes saka si Charlie. I guess yun pa yung mangyayari next episode bago ang Oo. finale kasi penultimate pa lang yung susunod ko Yung dito. next. Hmm. Oo. Anyway, I'm taking my own sweet time with this show bilang ako lang naman na nanonood. Ikaw na lang. And hindi ko naman din siya Ipupush na yung angat. i-headline. Oo, Oo. but like excited ako for Oo. yung Ako, for its second season. I had my Wow, hopes. But, talaga na kaya? hmm. Well, yun. Any anyway, Next. okay, next. Ano yun, Although I Love You and You, na actually nga itong show na 'to na very sakto lang. Saktong comedy, saktong drama, saktong Hmm. eme. Like wala ngang stand out sa kanya masyado. Except nung nung nangyari sa episode 8, um, na pag-usapan nila parang paano sila magko-compromise as couples Hmm. having differences, ganyan. Tas parang ang dami nilang triny na eme-eme. Parang nag-ano sila, ang isa sa mga triny nila, yung parang open forum, pero sila lang dalawa. Na parang I'll be honest and calm. Hindi man din honest pero parang yung arguments natin, yung differences natin, isa-settle natin in a very malumanay, very parang court of basta ganong manner. Instead of being honest with each other. Kasi parang iaano mo pa parang dun sa open forum nila parang iisipin pa nila kung paano sasabihin without hurting the other, parang gano'n. Tapos, hindi nagwo-work. So yun nga, nung naging honest na sila with each other, bigla silang nilibog at dun sila nagsiyantutan, which is a nice way of saying na you get horny for someone when you're honest with him. Honest. Parang ganun. 'Di ba? Wala lang, parang yun yung naisip ko habang nangyayari. Parang, at least honest sila. At least Good bago for them. nangyari yun, naging honest sila with each other. Tapos yun na nga, may looming na pagbalik nga sa Tokyo ni Kuya Salaryman. So parang Hmm. yung up until the finale, yun yung tinatakal nila. Episode 9, nag-practice sila mag-LDR pero laging hindi nila nagagawa ng maayos kasi
parang kunwari, video call lang tayo ganyan, tapos sabay biglang nandiyan lang sa bahay nung isa, parang gano'n. So parang they end up Ang cherry magic. parang gano'n, parang they end up with each other pa rin, with each other's company, as in physically. Tapos, nag-break sila very briefly bago yung finale. Tapos parang na-realize sila na parang, hindi nila kaya yung mawalay talaga sa isa't isa. Tapos parang, bumalik na ng Tokyo yung isa. Ayaw ni Kuya Izakaya na mag-quit si Kuya kasi nga alam niyang gusto niya yung work niya sa Tokyo. So parang ang nangyari dun sa bandang ending, nag-meet sila halfway, as in literal halfway. Kasi parang yung parang yung bridge, mismong bridge ng kanta. Basta yung parang height ng basta yung parang yung moment na parang sasalubungin mo sa airport ganyan, eme-eme or parang so pumunta ng Tokyo si napagdesisyon na ni Kuya Isakay pumunta ng Tokyo. Tapos biglang surprise, nasa Osaka si Kuya Salaryman. Tapos parang nagtawagan sila, andito ako sa Tokyo, parang andito sa Osaka. Tapos parang comedy. Tapos sabay napagdesisyon na nila, hoy, etong town ng Hamamatsu something, as in gitna ng Tokyo at Osaka. Doon tayo mag-meet. So parang doon. Tapos parang literal. literal na gitna talaga na na parang all the time meet. Tapos doon nila napag-usapan na parang instead of parang long distance pa rin, pero instead of going to each other's cities, doon na lang They meet talaga sa there. midpoint. Oo, kasi parang very neutral ground daw, ganyan. So parang yun yung compromise nila. So yun, medyo okay I siya. hope that's Okay naman siya. sustainable. Well, natapos na yung series, hindi natin alam. And madali lang for them kasi trend lang naman yun. Oo. Japan lang naman 'to. Isang trend lang naman lahat. Oo, madali lang puntahan. Ayun, very hindi siya tulad ng Metro Manila na una sa lahat hindi natin mapagkasunduan kung ano yung gitna. Tapos ang hirap puntahan. Ang hirap, mahirap puntahan Either lahat. way, oo. Yun naman. So yun, goodbye although I love you and you, yun Maraming din. salamat. Oo. Oo. My God, nabitawan ko na rin. Anyway, tagal din yan, Next. kasi tagal natin Oo, hindi actually. nagre-record. Next, Jazz Jazz for for Two. Two. Alam mo ang ganda nito. Kasi Jazz for Two, it's a show about 4 people. Hindi 2. Oo, sinabi mo nga yun last time. Oo, Jazz for Two, pero ba't apat kayo? Kasi nga, dalawa lang sa kanila yung mahilig sa jazz. So for 2 lang talaga, yung jazz. Oo, Jazz for Two. Kasi Just for 2. Ayun, tapos dito, basta ang una popogi nila tapos, pangalawa may medyo bully kasi medyo yung trope nila dito ay yung enemies to lovers. Bukod sa binubully ni senior si bida na wag gamitin yung lumang piano room kasi doon nagpa-piano yung I guess ex niyang namatay. Mhm. So, yun merong gano'n. Meron pang isa pang bully talaga na binubully naman si senior kasi gusto nung kapatid ni bully na babae, si senior. Basta parang So ang basta wag sagot mong talaga papakinig. nila ay mambully. Yes, bullying. Oo naman. Hello. Oo, but like yung kuya bully na yun, siya yung siya yung pina-pair up dun sa isang sa isa pang lalaki na naging friend Mm. ni yung the only friend ni senior, siya yung kumupkop din kay bida as a new student, as a guide dun sa new student. So parang yun, dun magre-revolve yung shenanigans nila but also parang parang
parang gusto niya mag-stand up dun sa bully kasi nga sabi niya, wala ka naman jurisdiction. Jurisdiction dito sa sa piano room na to. So parang magpa-piano pa rin ako. And then parang yun. Doon mag-escalate ang kanilang tension. Yun. But like sobrang nag-work for me. Nag-work for me. Kasi nga, is the perfect recipe. Yung looks nung cast, and then I love yung pag-insert nila ng jazz music kasi nga ang show na to Jazz for Two. So, kasi nag-jazz, parang yung pala yung something in common nila na parang gusto mo pala ng jazz. Gusto rin niya eh. Sabi ni Kuya Friend dun sa sa senior. Tapos yun, nagda-drums. May anime na ganun eh. High school students na na mahilig sa jazz parehas. Isa drummer, isa pianista. Ay, na trumpet pala. Sorry, trumpet pala si Kuya. Kuya Senior. Si Friend yung si Friend side couple yung sa drums. May anime na ganun eh. I forget. Wouldn't know. Na ang ganda-ganda rin ng ng jazz music na ang musical director yung ang composer is yung composer ng Cowboy Bebop. Okay. So maganda yan. Hanapin ko nga yun. Anyway, hindi yun baklaan. Ito baklaan tong jazz for Kaya gusto. Oo. So yun. So yan. Gusto ko yan iakyat actually. Since wala na tayong Korean BL na headliner. Oo. Tapos, next show. Madami ka pa. Love is Better the second time around, episodes 1, 2, and 3. At yung basta yung, nangyari sa 3, nakapagsyantuttan na siya and all. Tapos, sabay nung the morning after, sabi niya, hindi pa ako ready makapag-commit sa'yo. Mga ganun. Or makapag-date sa'yo. Parang, okay, girl. Ano na siya eh. Ito yung marupok pero trying to be strong, pero alam mong napakarupok. Daming ganyan. Oo, daming yan. Sobrang relatable content. Kaya, love na love ko itong show na to. Sobrang vet ko to. Ang ganda kasi nung pasok ng comedy nga. Kasi nga, very, may certain camp siya. But like, basta, di ko ma-explain. But looking forward. Gusto ko rin ba to iakyat? Maybe. Inumpisahan pa ni Kevin eh. Kaso hindi niya naituloy. Oo. Anyway. Busy rin siya ngayon. Oo, very busy siya. O yun. Next. At 25 o'clock. 2500 na lang basa ko eh. Pero anong oras yan? Di ba kasi hanggang 24 lang? So hindi ba 1 a.m.? No, 25. Oo. Kunyari, basta sa TV yan eh. It's a TV term. Para pag sinabi mong Wednesdays at 25 o'clock, ibig sabihin Thursday ng 1 a.m. Thursday 1 a.m. Oo, pero nasa lineup kasi siya ng Wednesday program. Ng Wednesday. Gets. Kasi magsa-sign off ka after eh, di ba? After. So, sign on ka ulit. So, technically, hindi siya Thursday, hindi siya Thursday slate. Oo, Wednesday. Parang ganon. Wednesday slate pa rin siya. Gets. Okay. Kasi, sorry, hindi ko na naabutan sa TV yung nagsa-sign off. Kasi after ng... bakit? Kasi, nung nasa TV na ako, wala nang sign offs eh. So, pag umabot na ng 2-3, yun yung mga reruns na eh. So, talagang ang slate... pa rin. Ang slating na ay ganun na, Thursday, 1 a.m. May sign off pa rin. Nag-sign off nga yung ABS but nung na-shutdown siya eh. Ay, ibang sign off na yun. Shutdown kasi siya, hindi yung daily. Gago, I mean, yung sign off na yun is a sign off. It's a sign off. Oo. Nagsa-sign off ang ang ABS o ang even before siya ma-shutdown. Even the day before siya ma-shutdown. Talaga? Hindi ko, wala ako sa traffic eh. So, matagal na rin ako wala sa TV anyway. So yun na nga, 2,500. Kasi nga, kaya siya 2,500 siguro kasi nga yung... The day isn't over yet. And yung show na
na ano, medyo meta 'to, sa parang BL actors ay dalawang actors na mag-sho-shoot ng isang BL 'to. So yun nga, yung isa newbie. Favorite word. Tapos yung isa parang ano niya, senior niya from film school. Film school! Tapos ano, so parang expert nga, yung isa parang veterano na, sikat na, daming billboards, ganyan. Tapos siya parang ano, baguhan na parang ang tingin niya kay senior na parang he's so ano, up there. Tapos parang mababa ang tingin sa sarili niya. But also parang malaki ang respeto niya dun sa craft. So parang pag acting, ganyan. So parang nag-audition siya and then tanong sa kanya ng director parang if you have nothing in common, parang anong gagawin mo? Kung if you have nothing in common sa character na bakla, parang gano'n, anong gagawin mo? Parang gano'n. Tapos parang sabi niya, basta may sinabi siyang parang mala-pageant na sagot na parang, LU, gagawin ko po ang best ko. Parang gano'n, na makarelate. Parang gano'n. So ang ginawa niya, napunta siya dun sa isang gay bar. Tapos, sinundan siya ni co-star na parang, tas ang ano nun, parang, ba't ka nandito? Sabi niya ganun, research. So, sabi, gusto niyang ano nga, makarelate dun sa ano, dun sa character. Tas parang, kaya daw siya naghahanap dun. Tas parang, yun yung, ang proposal ni ano, ni Kuya Expert, na in si Kuya established actor, sabi niya, what if ako na lang? Parang ganun. So yun, dun mo sa start. Yun. Okay. Interesting. What if ako na lang? But like ang ano ang linyahan niya dito parang siya yung provide ng buong experience, hindi lang siya basta living together. So may It's the implied boyfriend experience. Oo, basically, oo, Oo. yun yung ano. Kasi merong ibang BLs before na parang ano mag-a-act sila in one BL pero mag-live together lang sila, balik walang ito parang one step further na may implied bambangan. Okay, next. Oo, kakaibang workshop. Okay. Interesting. Workshop! Oo, kakaibang workshop yung gagawin po nila na sana ginagawa ng lahat. Charot! Okay, next. Dahil Living with him. Ay, sorry, may ihahabol ka? wala. Off-air na lang. Off-air? Pag nag-sign off na tayo? Pag nag-sign off. Sige. Wait, oo yan. Living with him. Ano sila, childhood friends na nag-decide na mag-live-in dahil magka-college na sila. Tapos, parang ganun din parang medyo background characters, medyo jock, medyo popular kid. Parang ganun, cool guy and a regular guy ang labas. Tapos parang si Kuya si Bunso, parang sabi niya, ba't wala kang girlfriend? Parang ganun. Tapos sabi niya, siguro may faults ka. Tara, hanapin natin ang faults mo. Labas tayo. Parang alam mo ang landi niya, pero parang kunwari hindi niya alam. Pero ang landi niya. Hanapin natin yung faults mo. Mga ganun. Labas tayo. Pailalim ang atake. Oo, parang ganun na ganun. Tapos parang, mukhang mabait ka naman. Parang ganun. Like, kasi very that, parang inaano niya, hinuhuli niya kung bakit daw nga hindi siya, wala siyang girlfriend or bakit siya single. Baka may faults siya na hindi pa niya alam na parang I'll help you, ganun. But hindi niya alam. Ang hindi niya alam nga is siya kasing gusto. Parang ganun. So parang unti-unti, nung end of episode 1, sort of implied na yung ang bait-bait naman niya. Napaka maalagain, mga ganun. Sa akin, mga ganun. So parang, girl. So baka kaya, oo. Oo, wala pa, hindi pa niya na-realize yun. So at this point, syunga-syunga pa siya. Like, parang hindi ko alam, hindi ako ganun ka-hook with this show kasi nga ang landi niya. Ang sarap bangasan yun. Ganun klaseng landi. Yung sarap bangasan ng yung mukha. Parang, na oo. Gets. Yeah. Oo. Ganun naman daw yung mga tao kapag yung mga kinakainisan mo, ganun ka raw kasi talaga in real life. Ganun ako. Baka ganun ka nga. Ano yung dates? Ano yung faults mo? Let's find out.
Tas etong my stand-in, ano Ito yung kay nga, Up, 'di ba, sa PUM? oo, sa Ichi 'yan. Sobrang borderline nakakainis nga on how the title works in so many levels. So many Kasi levels! okey, gusto ko pa lang Oh, siyang simulan, hindi ko pa nasisimulan. simulan mo. Ang ganda ng setup. Hmm, Nasasabihin ko na now. oo, kasi ang alam ko lang, stand-in siya. Yun. Stand-in, yun nga, doon Mm, nagsimula sa stand-in siya. Like, di man siya stand-in. Stand-in siya, but ang work niya is actually stunt double. mm. But also implied na nagsa-stand-in din siya. Pero di ba magkaibang roles yun? Oo, kasi Stand-in, usually, you hindi just naman stand oo, hindi naman for literal na blocking, di ba? hindi naman hindi naman nagsa-stunts. Oo, di ba Pero yung stand depende parang sa yun for usually for blocking, tama ba? mm. Kasi nga you Or stand mga there. over the shoulder, ganyan. Oo. Mm, Yun, oo, for doubles na gano'n, yun. Tapos ang ano, stunt double siya, ay stuntman pala, sorry, stuntman siya. Tapos, stand-in siya ng isa ni Mek, hmm, na si Mek gustong-gusto ni Up. hmm. So dun nagsimula tapos since hindi siya pinapansin ni Mek or ini-ignore siya ni Mek Dun siya nung sa first time, stand-in dun siya sa nagpapansin. stand-in. So, stand-in din siya ng bet mo. Oo, oo, gano'n. Kasi parang natatawa nga ako kasi may scenes na parang lumalagkit ang tingin ni Up dun sa ano, na parang, wait, dahil ba alam mong stand-in lang siya? So, magkaparehas sila ng likod kaya mo siya Oo, so grabe, second choice na lang, oh. oo. Tapos isa pang level, namatay si stand-in. Oo, kasi body swap 'to. So, namatay si stand-in. In-imply parang ano, nag-flashback. Yun yung flashback, yung pag-establish kay Up sa kay Mek. Nag-start yung ano, yung episode na namatay sa stunt si stunt double. Tapos nagising siya. Well, implied na namatay siya. Nahulog siya sa bangin. Tas nagising siya sa katawan ng kapangalan niya. Napapasok basta naipasok siya dun sa same prod house nung ano. So kaya siya so yung katawan na nalipatan niya, yun naman yung stand-in niya. Kasi soul niya yung nandun. Tas iba yung ano. Basta, ang ganda. That last one threw Wait, me pero in that's for a the first, loop. Like, yun yung first definition ng my stand-in na ano mo eh. But yung nakakatawa lang. Parang, wow, nadala niya yun in 3 levels. 3 or 2. I don't know. so ano, wait lang. So wait, 'di ba yung gusto ni Up, yun yung pinag-stand-inan, 'di ba? Oo, yung pinag-stand-inan Pero niya. yung pinag-stand-inan yun yung namatay. Yung Si stand-in yung stand-in, namatay. yung Yung namatay, stand-in yung oo. namatay. Oo, Pero tapos nalipat din siya sa katawan ng iba. nalipat siya sa katawan ng iba, oo, na So yung katawan na nilipatan niya ay parehas din magiging ba magiging nung stand-in din. magiging stand-in din, pero ibig sabihin, is that the same body profile nung original na crush ni Up para magkagusto Hindi, pa rin siya? hindi, hindi, hindi naman. Oo, so that yun nga, dun ako Pero pero na-confused. ano, Pero pero soul siya nung stand-in na oo, social nung stand-in. Lumipat yung consciousness niya dun. So, parang implied na parang may body switching na yung soul nung nilipatan niya might be nandun sa unconscious na katawan somewhere ni ano. Na parehas sila ng name, Joe yung name. oo Lumipat siya nga. sa katawan So, ng Joe din.
ano na yung magugustuhan ni Up sa kanya, hindi naman na kaya siya nagustuhan in the first place, 'di ba? Kasi nga Also imply yung umpisang part parang may kipag-break na ata si ano, si Joe kay Up. Yun yung ano, yun yung una. Tapos yung cliffhanger nung ano, nung show parang kailangan ko malaman kailangan lumabas ang katotohanan kung paano niya ako pinatay, parang gano'n. So, parang implying na si Up yung pumatay sa kanya, parang gano'n. But also, siyempre ang gagawin niya, lalapitan niya si Up as the different bodied ano, nililigawan niya, I guess, I don't know. Baka sila magiging ano, I don't know how. I am watching this just to Oo. understand the plot. Okay. So, baka hindi rin tama, accurate masyado yung ano ko, yung pag-guessing. Pero parang nung kada bato nila parang, "Oh my God! Oh my God!" Gano'n. "Oh my God!" Oo, gumagano'n talaga ako. Okay, Kasi magpupuyat ako tonight para panoorin 'yan. i-times 2 mo na, pero ang galing and then medyo mapusok siya kasi parang ayun nga, nagsuntukan 'Yun, sila. I've seen the clips. Oo. Oo. Ayun, nakakatawa yun kasi nga parehas silang top, so parang tinigil nila. Well, yun parehas silang top daw. Tas yun, bumigay din yung isa later on. Pero yun, I think episode hanggang episode 3 mag-aano sila, andun sila sa past pa rin. Oo, so Okay. mag-establish. Mm. I guess Kasi nga. I'm interested. I'm in. Just because I'm confused. Yun na, ako sobrang, "What is happening?" Tas parang, Yes. okey naman, oo, basta may mga ganyan tayo, eh, na standard sa BLs. Kailangan sobrang what the fuck ka. Kaya natin pinanood yung Pit Babe, kaya natin inumpisahan yung Pit Babe, eh. Napaka-what the Exactly. fuck, eh. Tas parang, oo yun, either be really good sa actors, ganyan, or be really ano, Oo, kasi 'di ba confusing. parang either give us a really simple, straightforward story with enough character complications just to get us through, like My School President and Oo. Last Twilight, or give us something fucked up like this, 'Di or like ba? something in my room, yung mga gano'n. 'Di ba? Kaya hindi ko rin nga kaya nga kaya nga medyo tinamad nga ako dito sa ano, yung Although I Love You and You and parang yung previous Japanese BLs na pinanood ko. Kasi parang sakto lang sila. Like, Compared to this, yes. oo, like sakto lang pero parang walang walang ano yun, walang Oomph. oomph, oomph! Oo, Oomph? walang oomph, oo, Okay. But yeah, ayun. yun, Kaysa naman sa show sa I am puro oomph in. tulad ng Pitbull, Pit Babe, like Pitbull, yung singer. Gusto mo what? Ayun, so meron pa ba ako? Oh my God. Meron ka Ay, pa, meron yung pa! Sleepy Boy Log na Wait, walang eto pa, sobrang headline. what the fuck din 'to, kasi sobrang ganda-ganda niya. Ang Hmm, galing-galing nga kasi nga eto yung sinasabi kong travel vlog na baklaan, na mm. hindi siya talaga vlog, kundi show na vlog format. So, parang may mga actor ay ina-acting lang siya, may story din talaga. Like also ang natural lang din kasi ng mga kids, ng mga men. Dun sa ano yung first few parts, yung first 2 seasons parang more of a vlog siya, talaga travel vlog and then nag-evolve, naging couple couple vlog. Alam mo yung mga Mm. vlog ng mga couples na ganyan. Tapos, nitong nasa third episode na ako ng season 3 nila. Papunta sa teritoryeng trashy reality TV. Ang isang galing. Nagagalingan lang ako. Tapos may sulutan na nangyayari. And I love it. Living. It's Oo. fun. Oo, Mm. ang fun lang din kasi for, ewan ko, for a Korean production, basta merong isang scene dun na kunwari kakagising lang nila sa kama ta's parang Mm. parang shot, nasa kama siya ta's may condoms dito. Ta's wala lang, hinawi niya lang gano'n. Ta's nakahubad sila. So, parang implied na parang, nag-sex silang dalawa. May nangyari, Parang gano'n. oo. Which is something na hindi pa natin actually nakikita masyado sa Korean BLs. So, parang it's a nice, um, thing na makita. Nasa YouTube lang siya. So, yun. Sobrang hooked ako dito.
Tapos, wala siyang story kasi para iulat ko per episode. Oo, but Basta, heads up panoorin niyo, gano'n. oo, wala. Kung meron nanonood Oo, dyan, mga ka-shippers, correct. samahan niyo ako. Ang ano niya, basta nakakakilig siya, nakaka-else like, but like also, ang galing nila. Ang galing nilang Mm. umarte na hindi umaarte. Or Mm. kuhang-kuha lang nila yung pag-arte sa Parang vlog. yung first ano niya, first season niya gano'n naman, na-establish na hindi Oo, ito acting project. oo. Pero yun nga kasi nakakapag-transition sila to a different different content Mm. type, parang Format, gano'n. ganyan. Oo, somehow. So, I guess medyo okay din talaga sila umarte kasi nga nagiging Mm. PBB siya, yun. Oo, Naging PBB siya, oo. Yun, anyway. yun. Oh my And God! yeah, yun lang, ang Na dami. ganyan talaga 'pag Wave monthly. Wave bi-monthly ngayon. Sana Oo. ma-weekly na para hindi gano'n kadami yung oo, at hindi 2 oras yung isang episode. Nakakaloka. Oh my God. But yun ang ating mga bakitang iba para sa linggong ito. Sana nag-enjoy kayo sa lahat ng aming pinagsasabi. Mhm. So, next week tutuloy natin yan at pag-uusapan pa natin. Marami ring bagong papasok sa bangka ng Shapers. Ang So, dami. Actually, ang oo, daming-daming show. Ang dami-daming show. Actually, ang dami-daming shows. Wala tayong sobra. masyadong episodes, but like sobrang daming shows right now. Right now, oo. But Mm. yun din, syempre, dahil dumadami ang ating pinapanood, nagiging mas tayo, mapili sa mga papanoorin where we spend our time. So kayo, kung pinapanood nyo yung lahat, i-share nyo lang din sa amin kasi papakinggan din namin yan at babasahin, i-share din dito. Tuwa mo, Diba? Oo. And kung gusto nyo maging mga portside reporter, gamitin nyo lang yung hashtag na Shaper Sportside Reporter. Or tag niyo lang kami. Oo, Mga tag nyo lang gano'n. kami. Instant Oo. reporting na yun para din na ibabalita namin dito, na-share natin sa iba nating mga listeners dyan. Oo, Yes. kaya ayun. I-tag nyo lang kami at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads. Pero pinaka-active talaga kami sa Twitter. And at Shippers PH naman on TikTok. Tatry namin ulit pag may highlights. Yan. And again, don't forget to follow and or subscribe to us on Spotify or YouTube. Pwedeng panoorin on both platforms. May video on both platforms. And click the bell icon para notified kayo of every new episode. Sa Spotify, don't forget to answer those Q&As, those poll questions. On YouTube, don't forget to leave comments dahil gusto naman namin nakikita yan. Diba? Yes. Yon, Yeah. kaya maraming salamat mga shippers, panonood at pakikinig. Yun nga, habang nag-expo tayo, shipper ay, sinong iyong ship of the week kasi ang daming choices. Actually, since maraming choices, marami akong ships of the week, si Winnie Satang, si Doc, saka si Boxer, saka si Jazz for Two, The Bullies. Charot. Actually, tied naman tayo sa 2. Kung magta-top 3 na lang din, winning sa tang din ako. Si Wandy sa si Yoya. Oo. Great in din sa One Day Good Day. At in all fairness, isi-ship of the week ko ang Only Boo. In all fairness, In I think all ikaw fairness, lang ang mag-ship of the week sa kanila. Oo, ilalaban natin yan kasi na-convince na ako. Anyway, again, maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. We hope to hear you and see you again on the next one. Ako si Shipper VP, ang shipper niyong binilog pero hindi binaby. Binaby? Anong shipper ay? Anong shipper na? Ayoko basahin. Keratin! Paalam mga ka-shippers. Sail away, sail away. Sail away! Sail away!